Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, bibigyan ko kayo ng top features na pwede nyo makonsider dito. Infinix Xpad 20. So tara, check natin. So yun mga J-Vlog, for today's video, ano tayo ngayon? Top features ng isang napakabenta, napakamura at sobrang sulit na Infinix Xpad 20. So ito ay na-review, unbox, game test na natin itong tablet na to. Kaya kung interested kayo makita yan, dito lang yan sa ating channel, i-search nyo na lang. Pero kung gusto nyo makuha na sobrang mura ang Infinix Xpad 20, dito lang yan sa ating view products. Ayan, nandito yan sa link natin dyan. Dahil pag dito kayo bumili sa ating link, meron pang additional discount voucher kayo makukuha up to 1,000 pesos off. Bukod doon sa makukuha yung discount sa online, meron pa dito sa ating link up to 1,000 pesos. So Infinix Xpad 20, usually pwede nyo makuha ng 5 to 7,000 pesos. So napakamura, and I think 128 at 256 ang available nito. At for me, mas better kunin nyo yung 256 kasi yun yung kinuha natin. At around 6 to 7,000 pesos na lang yan sa online. Sobrang mura lang mga ka-J-Vlog, at eso ay isa sa pinakamaganda, pinakasulit na tablet na pwede nyo ma-purchase ngayong 2025. At tutulungan ko kayo mag-decide kasi ang daming lumalabas ngayon rin ng murang tablet sa Honor, sa Oppo, sa Samsung, napakalupit. Gagawa rin tayo ng mga review about dyan. Samsung, ano pa ba? I think Vivo wala eh. Tecno Megapad, Infinix Xpad 20, Itel talamak din sa mga tablet din, even Honor and TechLife. TechLife wala pa ako na-review yung ganyan, pero mag-focus din tayo niyan mga tablet din. So, yun nga, ang topic muna natin is sa Infinix Xpad 20. At ang maganda sa Infinix Xpad 20, ang dami nilang color options na parang fun colors. Kasi usually ang mga tablet na nakikita natin is more on serious part. Yung white, black, wala na. Dito kasi sa Infinix Xpad 20, meron tayong green, meron tayong violet, meron tayong red, di ba? Mga fun color na usually mas makaka-attract ng mga ibang consumers, especially pag bibigay nila sa mga anak nila. So, ang pinili nating color nun is lavender, napakaganda rin. Hindi lang siya pang babae, parang pang unisex yung color na lavender ng Infinix Xpad 20. At yun nga, sobrang na-amaze ako nung ni-review ko to or final-review ko itong tablet na to. So, ngayon is bibigyan ko kayo ng top features na pwede nyo ma-consider sa tablet na to. So, etong si Infinix Xpad 20, ang unang-unang top priority natin, of course, when it comes sa tablet is screen size. Usually, yung nakikita natin before is nasa, ano lang sila, majority na nakikita natin is 8 inches, di ba? Ngayon, 11 inches na ang mga labanan ngayon. Oppo Pad SE, Redmi Pad 2, Samsung Galaxy Tab A9 Plus, Infinix Xpad 20, mga 11 inches na mga tablet na mas bini-prefer din ng mga consumers na mas malaki yung screen size. At eto na for me rin yung better screen size ng isang tablet. Kasi minsan may mga OA na sobrang laki, like yung mga 13 inches. Pero hindi naman mga sobrang liit, yung parang mga 8 inches. So, yun nga, sa mga 8 inches na counterpart, marami rin naman dyan na mas mura. Pero sa mga labanan ng 11 inches, ito ang pinaka-solid na tablet. Kasi hindi lang yon, yung resolution niya is beyond 1080p resolution po mga idol. So yun nga, resolution niya is 1200 by 1920 pixel, 11 inches na tablet with 90Hz screen refresh rate pa siya. So yun nga, nakapaglaro na ako dito at trinay ko rin manood ng Netflix. Pero napakalinaw. Especially pag nanonood kayo ng cartoons na kunyari bibigyan niyo to sa anak niyo, ma-appreciate nila kasi sobrang HD. Ang ganda ng color accuracy at very sharp yung display netong tablet na to. So, ito ang isa sa pinaka nagustuhan ko sa Xpad 20 compared din sa mga ibang tablet. Ang ganda ng display niya. Even though hindi siya naka-AMOLED, naka-IPS lang siya, mataas kasi yung resolution na mo-offer niya. And syempre, sa mga consumers na gusto maglaro sa tablet, ito talaga, kitang-kita mo mapa ng ML dito. Pero syempre, mahirap siya kawakan ng ganyan, kaya kailangan nyo nakapatong. Pero ang maganda rin sa Infinix Xpad 20, may included na case out of the box. So, di ba? May case na kasama,
hindi na kayo bibili. So wala siyang screen protector. I think siguro dahil flip case siya. Pero lagyan nyo na rin para mas better yung protection niya. Pero yun nga, when it comes sa pag-uusapan natin sa case, meron na. Compare naman sa Samsung, wala talaga yun. Hubad na hubad. Walang charger, walang case, walang screen protector. Eto, may charger pang kasama din. So yun naman din, gagawa rin tayo ng mga phone comparable sa mga tablets. At para din malinawagan kayo, ano ba talaga ang pinakamagandang bilhin, especially ngayong holiday season. Ang isa sa pinaka-advantage ng Infinix XPad 20 na sobrang rare natin nakikita sa mga tablet device around this kind of price tag, RAM at ROM. Usually, ang mga RAM at ROM na ino-offer ng mga ibang brands is 4GB of RAM and 120GB of internal storage. Yun lang. Dito sa Infinix XPad 20 sa halagang 6 to 7,000 pesos, 256 gigabytes of internal storage na ang ibibigay ng tablet na to with 8 gigabytes of RAM. Even though yung mga ibang tablet mas better yung chipset, ito rin naman okay yung chipset niya. As long as itong tablet na to ay meron malaking RAM, makakalaro naman kayo ng mabuti rin dito. So, yung chipset niya is a MediaTek Helio G88. Pwede rin naman siyang pang gaming. Nakapaglaro rin ako dito ng mga certain kind of games yan. ML, WoW, nakakalaro rin naman tayo ng Genshin. Pero sa Genshin and WoW naman mabibigat, nakaka-experience tayo ng mga frame drops from time to time. Pero, na-handle niya rin naman kahit papaano. Hindi siya smooth, gets natin yan, pero na-handle niya naman. Pero kung ML or MOBA games, COD, kayang-kaya at sobrang smooth naman ng performance ng Infinix XPad 20 dito sa mga laro nito. So, yun lang. 256GB, napakalaking advantage yan ng isang tablet sa ganitong mura na presyo. Kasi yan yung parang nagkulang sa mga tablet na napansin ko. Usually, ang in-offer ng mga ibang tablet, ang bababa ng RAM at ang bababa ng storage. Kasi siguro, yan yung isa nilang kino-cost cut para ma-achieve yung mga ibang specs ng isang tablet, di ba? Pero dito sa Infinix, binalance sila lahat yung specifications ng tablet na to para ma-achieve yung murang halaga lang. So, kung naghanap kayo ng tablet na merong malaking storage at expandable pang storage via micro SD card, ito na ang magandang i-consider nyo bilhin, ang Infinix XPad 20. Isa pang magandang feature ng smartphone na to is the battery performance, of course. Pero yung battery na ito is nakikita na rin natin sa mga smartphone na meron 7,000 mAh. So 7,000 mAh sa tablet, I think yan yung the best minimum na pwede natin makita sa isang tablet. Pero naglaro naman ako dito, nag-download ako, standby time is okay, paglalaro is okay rin naman. Meron mas better na mga battery performance ng tablet tulad na lang ng Samsung and Oppo Pad and the Xiaomi Redmi Pad 2. Pero ito, it can give justice naman for its price sa kanyang battery performance. Matagal din naman siya malubat, no worries. Pero ito lang ang kalungkot dito. Yes, top features to, pero meron to nakakalungkot na part. OMG, 10 watts charging rate. Yun lang naman. So, siguro babad nyo na, charge nyo na lang na matagal. Hintayin nyo na lang kasi 10 watts, itero mo sa 7K, siguro mga 2 hours or 3 hours, baka ma-full charge ng tablet na to. Yes, based on my experience, matagal talaga siya mag-charge kasi 10 watts lang ang charging rate niya. Yun lang naman ang pinaka-disadvantage nitong tablet na to. Pero sa lahat naman is okay ang Infinix XPad 20. Kaya yun mga ka-J-Vlog, kung naghahanap kayo ng isang tablet na sobrang mura, ang dami mga gandang color options. Ito na maganda yung consider yung bilhin itong tablet na to. At yun nga, dito sa ating product link, dito sa ating view products, mura at bagsak presyo lang dyan ng Infinix XPad 20. Pwede nyo lang makuha to 5 to 7,000 pesos. Yung pinakamura niya is 8GB 128. At yung pinakamura ay sobrang solid na rin ng specs, tapos around 5,000 plus. Compare mo naman sa mga iba na usually 4GB lang ino-offer for that kind of price tag na tablet, di ba? So, yun. Perfect na perfect tong si Infinix XPad 20 sa lahat ng consumers. Kumbaga, all-rounder siya. Pwede nyo siya bigay sa mga anak nyo. Pwede nyo siyang gawing pang post sa negosyo nyo. Pwede siyang gamitin for school, mag-take ng mga notes. Meron naman, I think may nabibili naman mga universal pencil na pwedeng gumana sa lahat ng tablet naman na via Bluetooth lang, at pwede rin yung keyboard. So, pwede nyo siyang gamitin for school, di ba? Mag-Microsoft Word kayo dito, mag-take down kayo ng mga notes, pwede kayong mag-drawing din dito. I think may mga certain applications naman din na pwedeng pang drawing sa isang tablet. At okay na okay din tong gamitin for learning sa mga anak nyo. Marami ring mga apps din for learning na kumbaga ma-appreciate nila yung display habang nanonood sila ng mga educational videos, di ba? So, yun, kung interested kayo dito,
i-grab nyo na yung chance yung makuha ng napakamurang Infinix X-Pad 20. Again, pag bibili kayo sa mall, mas malayo ang price niya. Baka mas mahal pa sa SRP. Kasi may nakikita akong ganyan sa comment na nagugulat sila. Yan lang palang SRP ng Infinix na to, blah blah blah, or sa Transsion to be specific. Nagugulat sila na sobrang layo sa SRP compare sa pag binibili rin nila sa mall. Parang may tubo pa. Pero dito sa online, mura na, below SRP, at may additional discount voucher pa kayo galing sa atin sa YouTube Shopping. So, dito lang kayo bibili sa ating View Products dahil panigurado malaki pumukuha yung discount sa tablet na to.